Morning mga ka-agri, ulit time check 9 o'clock. Kanina pa tayo dito, apat na lang yung natitira na huhulipan natin doon. At yan, ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano kalambot yung punlaan natin sa magsi 16 days ngayon. Yung punla natin, okay, yung ginamit lang natin dyan nung 4 days ay pinulyar natin yan ng pisamino acid. Tapos nung 6 days pinitikan ko ng sulfate nung na-evaluate ko na may huhulipan talaga. Ayan, at itong mga sumibol dito, ito yung sinasabi ko experiment natin, SL19H. Kunin natin yung mga kwan dyan, sumibol dyan, na laglag ng combine harvester. At i-experiment natin dito para makita nyo na kung pwede bang ulitin yung second generation. Magbibigay pa ba ng magandang ani or area na lang or mas mababa. Nagiging sakitin ba siya? Nagpapalabas ba siya ng mga dirty panicle or hindi fully exerted, supot, sabi sa Ilocano. Dyan, tutunghayan nyo ngayon, makikita nyo sa experiment ng Agritipids. Dito, mismo sa punlaan natin, itatry na natin dito para hindi na kayo nagdududa kung pwede bang i-transplant ulit dyan, itanim ulit dyan, second generation galing sa F1, or hindi pwede, kasi gagastos lang kayo, ganon. Mga ka-agri, kaya yan, ipapakita na natin sa inyo para hindi kayo nagkwentuhang barbero lamang, nagtsatsambahan. Kasi sayang yung gastos, sayang yung ginugol nyo na 4 months, ang hinintay nyo para umani lang ng napakahinang ani at walang kinikita, konti yung kinikita. Okay, sharing is caring. Yan na yung sitwasyon ng kwan natin, itutok ko sa inyo. Yan, ako na yung nagbubunot kasi si Pinsan James nandyan kanina kasi naghatid nga tayo, siya yung iniwanan ko. Isibar ko na, sabi sa Ilocano, ilalatag na natin para bunutin na natin, ilalatag na natin doon para mabilis matapos. Konti na lang, natapos na namin yung pinakamahirap. Ayan, gaya ng sinabi ko pa rin, wag na natin yung tanggalin yung kwan. Mas maganda yung may natirang lupa sa punlang para diretso, walang stress, walang transplant shock. Magbibigay yan ng magandang sowi kahit na isa, dalawa, yung naiikwan nyo lang, mas matipid. Ibig sabihin kung naguhulip kayo, kung malalaking puno yan, ito, tinawakan mo, hindi mo mahawakan to pag pinatanda mo yung bago ka naghulip. Mas matipid ito kasi mas madali mong pidisin. Sabi sila, mas madali mong tanggalin yung isa, dalawa dyan. At ang dami na, hindi ka pabalik-balik, natatagalan. Dahil kung lumaki yan, baka ito lang yung kaya mong hawakan. Kung malalaki yung puno, nasaktan na rin yung ugat, naubos na yung ugat. Ayan, yan yung pinakamagandang tanim pa lang. Ayan yung hybrid natin, makikita nyo. Sa 20 days yan, ang ganda na, lalo pag nagbitaw na tayo ng abono na may pangpaugat pa yung ibibitaw natin. Yan, ipapakita ko sa inyo ito kung paano natin kung para masundan nyo. Okay, yan, bunot tayo kung gaano kakwanto. Nagpatubig tayo, pinatubigan natin dahil wala na talaga, na dry na, malagkit na. Ganyan. Yan, kadaling bunutin. Lalo na yung mga dito, yung mga sanay, mga manananim, kabilis nilang bunutin to. Kita nyo kung gaano kalambot yan. Wala tayong linagay na organic dito, basta nagpulyar lang tayo. Diba? Ganyan. Ito yung pinakamagandang edad ng ipatanim. Kung marunong lang sana yung mga manananim natin sa dapog, kung hindi lang sana, napakadali. Kasi pag ito, lalo kung hybrid, inbreed ito, binubunot ko, lalo pag hybrid, ay mas malalaki na naman ang mangyari. Sa 18 days talaga, hindi nyo maiwasan, putol-putol na yung ugat niyan dahil napakalalim na. Diyan na mag-umpisa na mabilis buminat yung ugat. Kaya na niyan buminat ng half to 1 inch. Dahil nga, yan, maglalabas na rin yung sowi yan pag edad lagpas na sa 15. Kaya napakainam na mas maganda na mas bata, mas maraming sowi. Kaya nahihirapan tayong mahihirapan mag-sowi ang hybrid, lalo may kahinaan mag-sowi. Babawiin naman sa laki ng butil at dami ng bilang ng uhay. Butil sa isang uhay, doon niya babawiin. Kailangan talaga kung maaari yung kwan natin ay
idadapog. Kasi pag nasaktan yan, mas maaksaya na kayo sa binhi. Kailangan yung 18 kilos kukulangin na yan kasi hindi mahirapan kayong i-hit yung 200 kaban sa 18 ay sa 15 kilos lang na binhi. Kulang yun sa 1 hectares dahil expected yan sa lowland maraming kuhol yan. Kung sinabi ko nga kung tinamad pa, dala-dala niya yung 3S, yung tagasakan ninyo, yung sinasabi kong 3S ay wala, kukulangin talaga, wala kang panghulip. Kaya para mas maganda, advancean nyo lahat ng pangyayari. Huwag kayong magpakampante. Kailangan yung ginawa natin dito, di ba mayroon silang sobra, gusto nilang idoble yung sinabog na 80 kilos. Hindi ko pinasabog lahat yon. Ngayon yung natira ipinapunla ko. Ganon ang diskarte dyan para just in case kagaya nyan dumiretso yung ulan, hindi mo mapipigilan yun na maraming malulubog, lalo hindi tayo nagpabulok. Kaya walang bala-balasa yan mga ka-agri. Ang daming paraan, pwede ngang sabugan mo pa dahil kung na-improve mo yung lupa mo, napakadali na, naparami mo yung mga microbes, napakadali na gawin yung lahat. Mapapadali, mas maraming kita, mas mapabilis ang trabaho. Lahat na yan. Yung soil, unang i-improve nyo. Unlike pag puro lason yung ginagamit nyo, hindi nyo magagawa yung ginagawa natin. 3 to 5 days lang preparation na sabugan na. Hindi nyo kakayanin yun mga kagri. Dahil wala kayong alam sa organic farming. Ayaw nyo tanggapin. Hindi nyo yan mapapabulukan ng mabilis. Yan palayan ninyo. Wala kayong organismo. Hindi nyo yan mapapalambot. Walang magbubuhag ng lupa nyo. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Magandang araw sa ating lahat. Abangan nyo yung experiment natin dito. Tatanim tayo na 1, 2, 3, 4 hanggang 5 puno. Ipakita ko sa inyo kung ano yung mas malakas magsowi na walang transplant shock. Okay? Magandang araw sa ating lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid PH. Bye bye. Sama-sama, tulong-tulong itaas ang ani at kita. Good morning ulit mga ka-agri, time check 8 o'clock, ayan tapos na dyan. Dito tayo, idodokumento natin para makita nyo kung paano tayo maghulip. Maganda pag may isibar na kaagad tayo doon na ilalagay kaagad para continuous. Nandun si Pinsan James, sa hybrid siya. Nandito na kami, bali ilan na lang natitira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos yung ito na yung punla natin sa 15 days, magpi 15 days ganyan. Yung hinuhulip namin ganyan, yung binunot, hindi na wag mo nyo nang mas maganda may lupa. Tapos may kanal naman tayo dito sa gitna, sausaw lang ng ganyan. Ayan, mabilis na lang yan. Yan, tignan nyo. Tapos tignan nyo yung lupa natin, sa 15 days, wala pang sumibol na damo. Ayan. Meron man sisibol yan, yung mataas na bahagi na lang. Pero ang gawin natin dito, pabitakin natin konti, patigasin yung lupa para mas maganda pa. Bago tayo magbitaw ng abono, kailangan walang damo dyan para hindi, yung palay lang ang kakain, walang nakikikain. Ganyan yan, ipakita ko sa inyo yung lupa dyan. Ayan, ganyan lang kanipis yung sabog tanim natin. Hindi tayo nagsasabog ng makapal dahil maaksaya sa abono, mahirap palakihin. Kung binitin nyo rin sa abono, hindi magbibigay ng magandang ani. Palito yung magiging uhay nun, maliliit. Unlike pag ganyan na sabog tanim, tapos dapat may panghulip kayo, kagaya nun. Naka-ready tayo yung panghulip palagi. Dapat advance kayo. Kung alam nyo masama ang panahon, weather, advancean nyo yung inyong gagawin. Huwag magpakampante pag sabog tanim dahil expected dyan na hindi mo mapiperfect. Lalo yung mga sinasabi ko na may 3S, tanggalin nyo yung 3S. Sa Ilocano, sa Nolted, sulit tsaka sadot. Ibig sabihin nun yung damog ng damog, tapos yung maiksi, yung pasensya, tapos tamad. Yun yung ibig sabihin nun, yung sinasabi ko sa Nolted, sadot at sulit. Okay, yan, abangan nyo kung paano natin kwento. Tignan nyo na lang para makita nyo yung aming ginagawa konti para masundan nyo.
nyo, yung mga beginner sa sabog tanim. Walang balasa sa atin, hindi na nagbabalasa. Tagal na natin gaganito, kailangan lang nakaready kayo. Tudlaan or pwede rin kasi malambot yung lupa, magbabad kayo ng mas early variety. Early maturing variety, pwede rin yung sabugan ulit. Ganyan lang, para hindi na kayo pabalik-balik. Yan. Yan. Tapos isang kwan lang, kahit isa, dalawa, tatlong puno, gapong ito, mabilis na kwan lang to, magsuwi. Magaling magsuwi. Kahit kwan lang, ilayo nyo, 25, 25, pwede yun, 20, 20. Sa pick up na ano sensor valve. Basta mas bata ihulip, kahit malayo, okay lang. Kasi mas malakas magsuwi. Okay, ganun lang. Agree ang pag-ulit. Cut na natin, makakaba yung video. Tapos pwede pa kayong kumuha dito, bangkal lang. Ganun nyo lang. Mabilis lang. Yan, baka hindi na tayo gagamit ulit ng kon dito. Herbicide dahil nakita nyo naman, wala pang sumibol na ito, mga 15 days na.
kundi nabalutan ng lumot. Tapos ang technique sa paghuli para hindi nyo maapakan, kasi kunti-kunti lang na, paabante. Yung kwan, wag nyo patrasan, maapakan nyo yung hulip nyo. Ganyan, pwede rin yung ganyan, bungkal. Ayan, kung kunyari may maluwang, ganun lang. Tapos meron tayong tinidor doon yung pang ganon, magagamit din natin yun. Pag kwan na, ayan, patapos na. Ganun lang, sharing is caring. Abangan nyo ito para masundan nyo. Puntahan nyo yung YouTube channel natin, AgriTipid PH. Nandun no, mula nung seed preparation hanggang i-harvest natin to. Anihin na natin para sa dry season. December ito, maani, expected December. Mga second week. Sakto, may punlaan naman tayo doon. Yung unang pinitak hindi natin patatamnan yun yung punlaan natin. Yan, napakaganda na. Ayan, ang bilis na parang kadahin yan mga kagre kung nahulipan na lahat. Basta hindi sasablay yung sabog tanim nyo kung tanggalin nyo, iwanan nyo sa bahay yung 3S na sinasabi ko. Ayan, yung magsasabi ng bala-bala sa yun yung mga tinatamad, mayroon sa kanila yung 3S. Yan, okay? Sharing is caring, magandang araw ulit sa ating lahat. Ayan, si Vincent J. doon. Pagkuntisin natin tong hybrid tsaka inbreed, kung ano yung mas malakas sa walang timing. Wala tong timing ha. Pang third cropping na natin to. Maraming salamat.